Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Nagbabalik din ang ating expert guest, isang mahusay na yoga coach at mamamahayag, si Jonah Villaviray Gyulagon. Siya po ay nagtapos ng journalism sa University of Santo Tomas, nagtrabaho sa Manila Times at Manila Standard at kasalukuyang Manila correspondent ng Asahi Shimbun. Welcome back po to Health Check Plus, Coach Jonah. Magandang araw po sa inyo at sa inyong manonood at tagapakinig. Yan. So, simulan na po natin ang kwentuhan, Coach Jonah. Matagal na po kayo sa journalismo po. Stressful din po ba ang trabaho ninyo? Nagsimula akong magtrabaho bilang journalist noong 1996, kaya medyo ramdam na ramdam ko yung pagiging stressful ng trabaho. Kasi alam mo naman sa industriya natin, dati nga meron ka pang deadline ng 5 o'clock o kaya ng noon, di ba? Midday deadline, tas 5 o'clock, 8 o'clock. Ngayon parang 24-hour news cycle na. So parang habang tumatagal, parang dumadagdag yung stress. Kasi wala ka ng cut-off eh. Pwede ka nang mag-publish online. Pwede, tas may expectations din na, syempre, magpo-post ka minsan sa mga social media, di ba? Social media accounts para pa rin dun sa trabaho. So yun, yung tuloy-tuloy na yun, yung parang wala ka ng pahinga, nakakadagdag sa stress yun. On top of the demands of the, di ba, yung mga nangyayari sa ating bansa at saka sa mundo, tapos nakikita mo yung mga tao, tapos yun, lahat yun dala-dala mo sa trabaho mo kapag journalist ka eh. Lahat siya dala-dala mo sa dibdib. Oo nga po, very stressful po. I can only imagine, no? Kung 24 hours anytime na pwedeng magawa ng deadline, talagang very stressful po. Pero sa experience niyo po, ano po yung masasabi ninyong pinaka-stressful na coverage niyo all these years? Kung isang coverage yung pag-uusapan natin, ang Yolanda sa Tacloban, napaka-stressful noon kasi from where I am. So based ako sa Manila, biglang punta ka ng Tacloban. So pagpunta namin doon, hindi pa namin alam kung ano yung dadatnan kasi by that time, wala pang communication, di ba? So pagdating mo doon, parang, ito na pala yun. Wala kang support system na maaasahan. Normally kasi kapag made-deploy ka, yung papunta doon, pagdating mo, paglapag mo, alam mo na at least may police o kaya may hotel o kaya meron kang local contact. Nung Tacloban, actually, papunta pa lang, nakapaka-stressful na kasi sira yung airport, sarado. So paano kami pupunta doon? So makikisakay sana kami sa Air Force, kaya lang punong-puno na ng relief goods at saka sundalo yung mga eroplano. So parang nandun na kami sa dulo ng listahan ng makikisakay. So hanggang sa kumuha na kami ng sariling eroplano. Tapos pagdating doon, binaba lang yung gamit sa tarmac. So andun na kami, pagtingin ko doon sa airport, andun na yung mga tao, sira yung airport, yung terminal, hanggang sa natulog na kami doon nung gabi, doon kami sa tarmac natulog. Tapos, pagdating namin kinabukasan, saka kami pumunta ng bayan, tapos makikita mo, wala yung infrastructure, sira talaga. So, masyadong na-disrupt yung pamumuhay, masyadong disrupted yung gobyerno. Hindi siya yung usual na coverage na alam mo kung saan ka pupunta. Parang everywhere you go, medyo magulo. Tapos yun, kailangan mong mag-establish ng sarili mong base o kung maghahanap ka ng matutulugan. Kasi nga walang mabibili. Yung mga basic na pangangailangan, wala. Usually, pag usual na coverage, may mabibilang ka ng pagkain, hindi mo na iniisip yun eh. Pagdating doon, may bit-bit ka sariling pagkain, sariling tubig, saka kung ano man nakakailanganin mo kasi wala kang mabibilhan. So yun yung one single coverage na very stressful kasi ilang gabi din, matagal-tagal din yon. Pero kung halimbawa ang stress din, yung pangmahabaan naman, nung unang nanalo si Presidente Duterte, mahilig kasi siyang mag-press con ng gabi, ng 10 oras ng gabi. So hindi ka makatulog kasi baka mamaya
kung ano yung sabihin niya nung gabi. Di natutulog ka, hindi mo mapa-file, magigising ka na lang. Hala, meron na pala ganitong bagong policy pronouncement. So yun, ano rin yun, ilang buwan din yun, ilang taon din siya na magigising ka pa lang parang, ano nang nangyari kagabi? Parang ayaw mo nang matulog. So yun, parang tuloy. 6 na taon yun, yung war on drugs, tapos nagkaroon pa ng pandemic. Di ba parang, 6 na taon na parang ang hirap-hirap dalahin. Kasi nga, nagsabay-sabay. Ang daming Mm. nangyayari na out of our control. Mm. Sobrang stressful nga po talaga. Ngayon, kinikwento niyo pa lang talagang parang um, bumabalik po yung mga memories no, nung mga time na yun. Um, Punta naman po tayo sa pag-yoga po ninyo. Nakakatulong po ba ang yoga to manage your stress, Coach Jonah? And when did you start doing yoga? Paano po ito nakakatulong sa inyong trabaho? Nung nag-start ako ng yoga, mga 2012, so pakonti-konti, tas over the years, saka maging mas consistent yung aking yoga practice. So, nung nasa Tacloban ako, may konti-konti pa lang akong alam noon. So, mga hinga-hinga pa lang. So, nung pagdating ko doon, na nakita ko na ang dami-daming distraction, parang hinga ka na lang muna bago ka mag-react. So, ngayon, ang ginagawa ko, nag-yoga ko, mga 60 minutes, 90 minutes pag umaga. Tapos, nakakatulong siya sa akin kasi nare-regulate na niya yung mood ko. Di ba, any kind of physical activity, nagre-release siya ng happy hormones. So, nakapag-release na ako ng happy hormones na na-ingest na ng katawan ko yun. So, kahit gano'n ka-stressful yung araw, parang may reserve na ako. Na, parang meron na-set ko na yung aking path, tsaka yung aking mood na maganda. So, in that sense, nakakatulong yung yoga sa aking pagtatrabaho as a journalist. So, minsan maghihintay ka ng press con, di ba? Hindi pa dumadating o kaya maghihintay ka ng statement o kaya may maririnig ka na unconfirmed na balita na kailangan mo i-confirm. Normally, nung bago ako nag-yoga, mararamdaman ko yung aking heartbeat, nandito na siya. So ngayon, at least nandito pa rin siya. Hindi na siya umaakyat sa lalamunan. So maghihinga na lang ako. Parang, okay, darating din yan. Tapos, dati magagalit ka kasi hindi ka sinagot nung tinatawagan mo. O kaya, hindi ka pinansin nung hinahabol mo. Ang tagal-tagal mo naghintay. So yung ngayon, hindi na ako nagagalit. O kaya magalit man, parang, okay, tapos na yon, trabaho lang. Parang mas madali kong mahiwalay yung personal ko na emosyon at saka dun sa nangyayari. So, in a sense, nakakatulong siya kasi mas nakakapagtrabaho ko ng maayos. Wala akong nakakaaway o wala akong inaaway. Tapos, trabaho lang. Napakaganda naman po ng effect ng yoga sa inyo. What about this holiday season, Coach Jonah? Makakatulong ba sa tingin ninyo yung yoga to help ease the stress? Paano po Ay, nangyayari po yun or paano ginagawa? ah, oo sa tingin ko kasi hindi man alam naman natin na pag holiday season, Christmas, New Year, parang family gatherings, tas we're all looking forward to Christmas. Siyempre, simula pa nung bata tayo, may expectation na tayo kung ano yung gusto nating mangyari pag Pasko, di ba? So habang mataas yung expectation natin, dun sa event, mataas din yung expectation natin sa sarili natin. So hindi natin napapansin na masyado tayong preoccupied in planning or trying to achieve that expectation na hindi natin napapansin na stress na pala tayo. So ang nangyayari, kung sa yoga, halimbawa sa bahay o kaya sa opisina, minsan year-end, ang dami-dami mong reports, ang dami-dami mong kailangan gawin. O kaya sa bahay, yung mga anak mo o kaya yung mga kapatid mo, ang dami-daming demands kasi mag-aayos pa kayo ng decorations, may Christmas shopping, mamimili pa kayo ng pangregalo sa kamag-anak, sa inaanak, sa kaibigan. So, lahat yon parang nakakarindi, di ba? Kasi yung yung input, parang yung stimuli, sabay-sabay at saka consistent. So kapag halimbawa, nag-yoga ka na o gusto mong mag-yoga,
pag pumunta ka dun sa class, nag-attend ka ng class o kaya nag-practice ka on your own, kagaya ng sabi ko, mga ano yan, at least around 60 minutes to 90 minutes yung full class, edi meron ka ng isang oras o mahigit na inialis mo yung sarili mo dun sa stressful situation. Halimbawa, pupunta ka ng yoga studio, aalis ka sa bahay, kailangan pa magbiyahe, so at least 30 minutes. So di parang halos 2 oras ka na rin na nakaalis doon sa isang stressful situation. So parang napahinga mo na rin yung pag-iisip mo na hindi mo muna yan iisipin ngayon, may iba ka munang pagkakaabalahan. Tapos yung katulad nung nabanggit ko kanina, any form of physical activity they trigger the release of serotonin, happy hormones. So kahit maglakad ka, mag-jogging ka, yoga, ako nag-yoga, o kaya kahit sumayaw ka, magre-release na yun ng happy hormones and you will feel better. So para ka ng good mood. At isa pang importanting part ng yoga kasi is meditation. Ang meditation is when you focus your attention on one specific thing. So pwede siyang yung paghinga, pwede siyang yung isang bagay, pwede siya yung isang image sa pag-iisip mo. So, kapag nakafocus ka na dun sa isang bagay na yon, tapos kahit parang ang gulo-gulo at ang dami-daming stimuli, parang maingay yung environment, nakafocus ka na, mapapahinga mo yung pag-iisip mo sa kakaisip ng ibang bagay, kung ano yung kailangan bilhin, ano yung kailangan linisin, kung ano yung kailangan tapusin. So, sa paraan na yun, napapahinga yung pag-iisip mo. The same way na, the same way sa paghinga, the breathing. We have a number of breathing exercises in yoga. So, pag humihinga ka kasi, di ba, usually pag nagpapanik ka, sasabihin sa'yo, stop, breathe, deep inhale, full exhales. Kasi parang you pause and you allow yourself to absorb all the oxygen that you can get from your breath. So it gives you enough time. Pausing, breathing gives you enough time to think about what you have to do, what to prioritize. Tapos marirealize mo habang tumitigil ka ng ganon, nagpapahinga ka ng ganon, nalaman mo kung ano yung mas importanteng kailangang unahin na marirealize mo hindi naman pala kailangang sabay-sabay kailangang matapos lahat ng bagay. Napakaganda po at Coach Jonah, pwede na po palang solusyonan yung tinatawag nating holiday stress. And it's good to know po, lalong-lalo na po I know yung mga nakikinig natin at nanonood na hindi po sila nag-iisa dito sa holiday stress. So, Coach Jonah, meron po tayong mga tinatawag na triggers and I'm sure yung holiday stress mayroon din pong triggers. Ano po ba kaya yung mga form ng holiday triggers, lalo na po yung na-experience nyo rin? Well, usually kapag Pasko, syempre, lalo na pag Pasko, marami tayong reunion, di ba? So makikita natin yung mga dating kaibigan, o hindi naman dating kaibigan, mga existing na kaibigan na matagal na natin hindi nakita, o kaya yung mga kamag-anak na hindi natin nakita ng matagal. So syempre, pag nakita-kita tayo, ano ba yung una mong mapapansin? Di ba? Usually yung physical appearance. Yung iba sa atin masyadong nasarapan ng mga pinakain. So, minsan may magsasabi sa'yo na, oh, lumaki ka. O kaya, oh, anong ginawa mo sa, feeling mo ang ganda-ganda ng buhok mo. Tapos may magsasabi na, oh, anong ginawa mo sa buhok mo? Mga ganong comments. Na although, hindi naman natin alam kung may mali siya yung pagsasabi. Pero sa atin, parang, ay, nakaka-trigger. Kasi parang, ang dami-dami ko nang iniisip. Papansinin mo pa kung ano yung physical na anyo ko. So, kapag ganon, ang ginagawa ko, syempre napakadali na magtaray kapag natural, natural na reaction yan. Di magtaray ka na lang din. Parang, ininsulto mo ako, tatarayan kita. Pero, parang feeds on the negative energy. Ang isang pwede mong gawin, halimbawa, well, what's big in yoga is, it's a practice called mindfulness. So, pag sinabi mong mindfulness,
ano lang siya, it's the ability to be present and aware of where you are, kung anong ginagawa mo. It's an awareness na, di ba, it's a level of awareness na alam mo lang na, okay, sige. So, ito ako ngayon. Halimbawa, may pumansin na, taba mo. Isipin mo lang na, nasaktan ako. Isipin mo rin, ba't ako nasaktan? Tapos, tanggapin mo na lang, okay, nasaktan ako. Tapos, siguro, kung kaya mo naman na hindi makipag-away dahil sa isang comment na hindi mo nagustuhan, pwede kang tumahimik muna, pag-isipan muna kung ano yung sasabihin mo, para alam mo kung saan nanggagaling yung hurt, tanggapin mo lang yun. So, mindfulness is just being aware of your own feelings and your own reactions. And you know na yung reaction mo na yun, hindi ibig sabihin kasi tinatanggap mo na bumigat ka o ano, o kaya dahil masama yung kausap mo. Tinatanggap mo lang na na-hurt ka dun sa, sa sinabi sa'yo. So, ayun, yung usual comments about age, tas kung yung sa iba, kung yung sa mga relasyon, kung bakit wala ka pang kasama sa buhay, o kaya pag nagkasal ka na, bakit wala ka pang anak, o kaya pag may anak ka na, bakit isa lang yung anak mo, bakit hindi dalawa, bakit hindi tatlo. So marami talagang masasabi yung ibang tao na pwede naman nating palampasin na lang muna. Hindi naman palagi, pero pwede namang palampasin muna. Hindi ba? Opo. Coach, kasi kung minsan parang way lang nila yun to say like a deeper hello kung minsan. Pero Oo. opo, tama po kayo dun sa pagiging sa pagkakaroon ng mindfulness or pag-practice po ng mindfulness. So parang before yun na po, awareness muna sa surroundings and na magre-react ka tapos yung reaction mo kasi baka nakakadagdag ka sa negativity po. Tapos, yun po, Coach, napakaganda po na sinabi niyo. Coach, yung yoga po, which I think yung sinabi niyo po, yung pong mindfulness na pinapractice niyo po ay kaakibat rin or ano po, talagang partner po siya dahil nagpa-practice kayo ng yoga. Oo, kasama siya sa palaging tinuturo, palaging nire-remind ng mga teachers habang nagpa-practice ng yoga. Ngayon kasi pag sinabi natin na I practice yoga, ang connotation ng palagi, we're referring to the physical practice of yoga, physical practice of asanas or the poses. So pag nasa yoga class ka, so andun na yung mga practice of physical postures. So since iba-iba tayo ng kapasidad ng katawan, yung kung ano yung ide-demo nung teacher, tas yung ikaw na estudyante, ikaw na practitioner, syempre gugustuhin mo na ganun din yung gagawin mo. Pero nga iba-iba tayo ng kapasidad, iba-iba tayo ng history, iba-iba tayo ng kakayanan ng katawan, iba-iba yung itsura natin. Say, it's a very common posture in class. It's called Warrior 2. So, yun yung naka-bend yung isang leg, naka-straighten yung isang leg, tapos yung kamay mo naka-stretch out. So, iba-iba yung itsura niya kahit isang pose lang siya. So, as a student, as a practitioner, you have to be mindful of of your own personal capacity. Ang traditional cues kasi nun, halimbawa, yung hips mo malapit sa floor. Pero kung tight naman yung hips mo, hindi ka makakababa. 'Di ba? So, kung aware ka doon, hindi mo siya pipilitin. So, hindi ka rin may injure. So, that's why mindfulness is very big in yoga kasi it prevents injury and it allows for, you know, na, na nag-guide ka niya para mas ma-appreciate mo yung sarili mo in all your, in all your beauty, in all your glory, in all your strength. Napakabilis po ng ating oras, Coach Jonah. Baka po, dahil nagtuturo po kayo ng yoga, imbitan po natin ang ating mga taga-subaybay na malapit sa inyong lugar. At huling mensahe niyo po sa ating mga nakikinig at nanonood patungkol sa yoga at sa paparating na ating holiday season. Una sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. So sa mga nakikinig, nanonood,
kung gusto niyo pong mag-practice with me, ako'y nagtuturo sa Pasig Community Fitness Studio. Malapit lang siya sa Pasig Rotonda. I teach there every Wednesday and Friday, 8:30 a.m. Tapos kung kayo naman po ay nasa Quezon City, nagtuturo din po ako sa Studio Seva sa loob ng Celebrity Sports Club every Saturday ng 7 a.m. So, yung depende po sa gusto ninyo, meron po dong mas demanding physically demanding na klase, meron din naman po mas gentle. Tapos kung gusto niyo pong makita or malaman yung mga activities ko, pwede niyo po akong i-follow sa Instagram at JohnnaVG, JohnnaVG. Nandun din po ang schedule ng aking klase at kung saan ako magtuturo. Ayan, maraming salamat po kay Coach Jonna. Hanggang sa Salamat susunod po. po, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, kasama si Attorney Mimi Campos Banayat. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ngayong Kapaskuhan at sa pang-araw-araw, ating sundin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation. Mapapanood niyo ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.